Welcome to La Union! Pang surfing talaga siya, oh. Look, oh. Ay, ako nga, bebe. Oh my God. Hi guys! So, welcome back. So, today is December 26 and we are now here in San Fabian and we are going to La Union and kasama ko na sila. Pumasok lang sila sa church, dyan sa San Fabian Church. Nagpicture lang kami and then kanina pala, umalis kami sa Lingayen ng mga around 6-ish. Tapos bumiyahe kami pa Dagupan para mag-breakfast sa simple karinderya lang. Tapos dito na kami sa sa San Fabian. So after this, ang next nating destination ay sa tayo sa Kabsat in La Union, San Juan, and then let's try kung makakapag El Union coffee tayo doon. Dahil ang tagal natin hindi natatry yun at hindi ulit natitikman yung El Union. So try natin in this trip. So, let's just wait for them. So, San Fabian, kung titignan niyo yung church ng San Fabian, parang pareho siya ng Lingayen. Although, hindi ko yata napakita dito sa vlog na to yung church ng Lingayen. Pero, similar sila na itsura. Kaya, ayan, ang ganda rin, no? Old church din siya. So, merong, merong funeral na nangyayari. Ayan, na may patay. So, yun. So, from here to La Union, it will take us mga 2 hours pa. So, depending pa yon sa mga traffic sa mga bayan-bayan. But, ang napopredict naming traffic sa may lang naman, sa may San Fernando area. And then sa may San Juan area na. So, after that, dala siguro traffic going to Vegan this afternoon. Alright guys, so, I'll see you later. Now here in La Union. Actually, pa tayo sa La Union. Nandito tayo ngayon sa San Juan. So, nasa Kabsat restaurant tayo. Ito yung Kabsat. So, magla-lunch lang tayo dyan. And then, while we're waiting for lunch, so, we're just walking here in the beach. At napakalakas ng alon dito. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, o, guys, o. Talagang pang surfing siya. Napakalakas ng alon, no? Ayan ang La Union, oh. Kasi ayan, may mga surfing school na dito. Ayan, mga surfing school yan. So, ito yung Kabsat. And then, ito naman, yung mga... I think pwede kayo mag-rent dyan ng mga payong-payong. Ay, may mga nag-swimming dito. Pwede naman mag-swimming kasi dapat mag-ingat kayo. Kasi tinan nyo, ang lakas ng alon talaga, oh. Grabe. Ay, may mga hotel-hotel na dito, oh. Ang lakas ng alon, guys. Pang surfing talaga siya, oh. Look, oh. Ang lakas. Parang matatakot ka mag-swimming, ano. Ayan, wala na yung araw. So, dito muna tayo. So, dito pala, may sariling parking yung Kabsat. Pero, puno siya. So, nag-parking kami sa may labas lang din. Yung parking dito sa may tabi ng Kabsat is 150 pesos for 3 hours. For the first 3 hours. And then, parang 50 yata succeeding hour. So, mahal yung parking. Grabe, diba? Parang pag sa mall, 50 lang yung first 3 hours eh. Anyway, nasa La Union ka and limited ang slot dito, limited ang area for parking, kaya napakamahal.
So susulitin na lang namin yung 3 hours. Mamaya pupunta kami doon sa El Union Coffee. At kung ano pang pwede puntahan dito sa area na pwede lang lakarin. Sa bagay, pag nilakad mo yung El Union, nasa 10 minutes din yun na yata eh. Based sa Google Maps ha. So magla-lunch muna tayo and then we'll talk about kung ano yung mga pwede natin gawin dito sa San Juan. So medyo mabilis lang tayo dito guys kasi quick side trip lang to. And then after this, may iba pa tayong pupuntahan dito sa La Union. And then, proceed na tayo ng vegan. Alright, so balik na ako doon para sa aming lunch. Ito guys ang aming in-order. Pakbet, sisig, and sinigang. Yan, konti lang muna dahil kakain pa kami sa iba later. So yung mga price range ng pagkain dito nasa around 500, 400. So parang walang mababa ng 400 sa mga food nila. And I think yung isang food parang good for 2. Parang good for 2 yung isa. Then yung rice nila 45 pesos. So tikman natin kung masarap. Tikman natin yung mga food. So, dahil puro tayo karne these past few days, ano muna tayo, ano ba to? Pinakbet with bagnet. With bagnet ba to, love? Ito ba yung with bagnet? Pero kain natin yung maraming gulay. So, nilaban talaga namin itong kabsat. At kahit alam namin medyo expensive dahil hindi pa kami nakakakain dito. Oh, say hi, Luffy. Hi to the vlog. 6, 7. Sorry, ano? Natikman natin ang kanilang pakbet. Ano? Fresh yung gulay. Ano siya? Fresh yung gulay, matamis. What? Fresh yung gulay, guys. Alam mo fresh kasi manamis-namis. Ay na, ipagkita tayo kay kuya. Pamayo pa nila. Patikman natin yung yung kanilang sisig guys. Ang very staple sisig sa lunch ng mga Pilipino. Ano kung masarap? Ilan inagdag natin rice? Wala pa palang rice. Ilan rice? Ilan panagdag natin rice? Isa na lang. Wala na kayo. Okay na kayo. Dalawa. Dalawa kayo. Crunchy. Tapos, sinigang, order din kami. Okay, so we enjoy our food. Hello! Nasa Almeida Man-Made Forest tayo. So this is located between San Juan and Luna. So we're going to Bahay na Bato. Kaya dinaanan na namin to kasi along the way naman siya. Pero yung coastal road kasi merong main highway, hindi to madadaanan. Kaya dapat sa may coastal road kayo dumaan. May sasakyan. So kaya kailangan lang medyo mag-iingat kayo kasi medyo maraming sasakyan. So kung nakapunta na kayo ng Bohol, so medyo similar to sa Bohol, but this one is mas maikli lang siya mas maikli siya dun sa Bohol, pero pwede na rin napuntahan. Kaya yun, so punta muna tayo dito, ikot-ikot lang, then later on we're gonna go to Bahay na Bato. Hello everyone, we're now here in Bahay na Bato, here in Luna, La Union, and yung entrance dito ay 50 pesos, 2 years old and above, tapos 40 pesos yata sa senior citizen. And then aside from that, you'll have to pay a 20 pesos environmental fee. But that environmental fee is also, can be used also dun sa watchtower, which is pupuntahan natin later. So, itong bahay na bato, obviously, bato siya. So, gawa siya sa pebbles. Very abundant dito ang pebbles. Pakita ko sa inyo. Yan yung shore niya, oh.
malalaking bato, mga pebbles. Tapos, tingnan nyo yung look at the waves. Sobrang mas malakas dito kumpara dun sa San Juan kanina. Lapitan natin. Sobrang taas ng alon. Oh my God! Tingnan nyo, ayan ang taas Tapos yung alon niya, wow! Roaring waves. My God! Punta na kami dito. I'm not sure kung bahay na ba ito yun o yun yung Luna. Yung parang may Luna something. But anyway, that was few years back. Punta kami dito sa La Union with Lana's office mate. Yan. Sa likod ko, ito yung bahay na bato. The famous one. So, ayan So, hindi pa natin masyadong nalibot pero may lilibutin natin siya. Kasi inuna natin to. Yan. Si Neil and si Luffy. Ang ganda. Sobrang therapeutic nung pagtapak sa mga pebbles. And siya, hindi siya masakit. Pag tumapak ka sa kanya, hindi siya masakit. Akala ko masakit, pero hindi. Lalo na nga sa loob, ang shiny ng mga bato. Dito sa labas kasi malalaki na sa shore, pero doon maliliit. Kasi ang therapeutic pagka tumapak ka. Ang ganda. Ang sarap ng simoy ng hangin dito sa dagat. Wow. Kahit galit na galit yung dagat, ano ko narinig nyo kahit galit na galit yung dagat, ang sarap pa rin pakinggan at i-feel yung hangin dito. Ang ganda. Wala talaga sa IT. After sana nung man-made forest, diretso na kami ng Baluarte dun sa watchtower. But dahil papalapit na naman kami dito, well, pinuntahan na namin para kumpleto na, di ba? And magkano naman, 70 pesos lang per head yung environmental fee saka yung saka yung entrance fee na 50 pesos. So, worth it na rin. Kasi ganda pa ng loob. So, mamaya, i-video natin. Gagawa lang tayo ng montage para makita niyo yung itsura ng bahay na bato. Hello! So, nandito kami ngayon sa Baluarte Watchtower. So, this is just a parang 7 minutes drive from the Bahay na Bato coming here. So, this watchtower is Spanish era pa siya. So, this was built around 1600s, no? Mga 400 years na daw siya. And just like any other watchtower during the Spanish period, this was built to protect this town against the pirates, the Chinese, the Moro, and the other pirates during that time. So, kaya nagawa yan. Ayan o. And then, quick fact dito, nasira ito noong 2015 due to Typhoon Lando, but it was rebuilt or restored in 2017. Kaya meron pa rin mga nag-enjoy pa rin natin itong watchtower na to. So, yung environmental fee nyo dun sa Bahay na Bato can also be used here para hindi na kayo magbayad ng 20 pesos per head. So, ikutin natin to. Ang ganda rin ng dagat dito. Pebble rock din yung shore nila dito. And ang lakas din ng hangin. Pero dahil ang taas ng araw, blue yung dagat. Dahil tatamaan siya ng araw. Sobrang ganda. Sobrang relaxing. Kahit napakataas ng araw ngayon, napakainit. Buti na nag-sunblock tayo. Kaya hindi tayo masyadong masusunod. Anyway,
ikot-ikot lang tayo and pakita ko sa inyo tong watchtower. We are now here in Vigan. Nabutan na kami ng pagdilim ng sunset. Actually, wala nang sun. So, medyo dumidilim na dito sa Vigan. And we are going towards Calle Crisologo. So, medyo natagalan kami kasi yung parking ng hotel namin, Cordillera Inn. Papakita ko sa inyo mamaya yung hotel namin. Medyo malayo yung parking niya. Parang 5 minutes drive pa or 400 meters. Medyo malayo kaya medyo nagkagulo-gulo pa kami. So, papasok na kami ngayon ng Calle Crisologo. So, ito na yung Calle Crisologo. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, medyo maliwanag pa kaya medyo maganda-ganda pa ang punta natin. Hello kayo. Hello! Hello mga ka-loopers! Ayan mga loopers, ang ating official This is Mama Lu. Yan, ito. Una na raw tayo eh. So, ito na ang Calle Crisologo. Napakadaming tao. So, isa rin to sa mga masarap kakainan dito. Cafe Leona. Yes, oo. So, lakad-lakad lang tayo muna. Mamaya na ako mag-i-spill ng vlog dahil medyo maraming tao. So, enjoy Vigan! Oh, 4 for 100. Pwede na. Sa Cantina Mercante. So, ano lang to, across Calle Crisologo. Kasi ito sa Calle Crisologo, kundi puno, medyo mahal for a dinner. Kaya medyo naghanap kami. So, nakita namin ito sa Google Maps. And very affordable naman yung prices niya. And ito yung in-order namin. Pakita ko sa inyo. So, order kami ng bagnet. And meron kaming tinola. So dito medyo expensive din yung food nila, pero I think affordable na siya. Ipapakita ko na lang sa inyo dito sa gilid yung menu nila. Pero I think medyo yun talaga presyo dito sa may Old Town, sa may Crisologo, kasi nga tourist spot ito. And kita niyo naman sa video kanina napakadaming tao, di ba, sa Calle Crisologo.
even ngayon medyo tumadami na yung tao dito sa restaurant na to. Kanina walang tao pagpasok namin, but right now, medyo marami-rami na. So excited ako doon sa Bagnet kasi galing siya dito talaga sa Ilocos, and so tara, tikman natin. Hello! So magkakalesa kami ngayon. So itong kalesa ay 200 pesos. So di ko alam kung gaano katagal to, pero iikot daw kami sa mga tourist spots dito sa Vigan. So ang isang kalesa kaya ng 3 to 4 na passenger ang kaya. Tapos 200 lang siya. Tingnan natin kung gaano katagal. 7:12 na, check natin na. Pero okay lang naman kasi medyo ano naman tong Vigan. Maliit lang naman, di naman ganong kalakihan. So ayun sila Angel, tingnan niya. Ayun sila. And this is our horse. Kaya may pangalan po yung kabayo nyo? Mayroon po. Ano po pangalan? Hero. Hero? Hero. Hero. Bayani po. Ah, Bayani. Si Hero. Ang aming guide for today. Ayan sila. Oh. Hello! Hi kayo. Hi Kalupers. So ikot-ikot lang tayo dito. Appreciate lang natin ang Vigan ngayong gabi. Kulang na lang gusto ko Tito, what's the name? Saan ba yung Hero. For us, the key. The key? Tapos na tayo magkalesa. So mabilis na yung kalesa. Parang mga less than 10 minutes. Mga 8 9 minutes na nga lang yata. Pero it's just an experience. No? Inikot-ikot lang kami dito sa Vigan. Hindi nga dumaan ng Calle Crisologo. But it's okay. At least nakita namin yung mga ibang street ng Vigan. Ngayon nandito tayo sa Plaza Burgos. And we're going to eat empanada. Kasi likod nito ay mga empanadahan. So tabi-tabi sila doon na nagtitira ng empanada. So tara, let's go. Okay, so tikman na natin ang ating empanada dito sa empanadahan sa Vigan. Hindi ko rin alam eh. Ano ba nilalagay dito? Suka ba? Lalagay ko dito. Ay, ito iwalay natin yung ano. Ay, paghihiwalayin. Kasi 2 plate siya. Yes. So, lagyan mo ako. Pwede lang kamayin siguro. Yan, ganyan siya kalaki oh. Kasi laki ng sisingi mo. Ay, ketchup din. Magsibuyas ka? Hindi. Hindi. Try natin. Ano? Ay, ito ano ba ito? Suka din yun. Teka, nagot ko na. Nagot ko na. Ilagat. Ano? Sarap. Sarap? Okay na, ma'am. Ay, Okay naman. hindi naman. Parang Sabi ko, okay naman. Yung sarap yung gusto na. Masarap na lang. Ano? Ito yung suka? Oo. Andun ba sila? Sinika mo ka. Okay naman, masarap. Ang harap. Oo. Wala tong meat yata. May meat ba ito? special to eh. So, meat and isang egg. Oily nga lang, pero masarap. Hello, good morning! It's December 27 today and we are still here in Vigan City here in Ilocos Sur. And right now, andito tayo ngayon sa Metropolitan Cathedral of St. Paul the Apostle. Kaso lang, it's closed kaya hindi tayo makapasok. So, ikutin na lang natin yung area na to and then later on, since kagabi yung napakita ko sa inyo ay yung
night version ng Crisostomo. Ay, ano ba? Kali Crisologo. So we will now go there in a while ng umaga para makita nyo ng ma-appreciate nyo siya ng morning pa. But before that, let's just walk around the area of the Metropolitan Cathedral. Dahil nga sarado siya ngayon, ginagawa yata. So may mga nakita ako mga old structure dito. So pakita ko sa inyo So ayan yung Metropolitan Cathedral. Ito. And then dito may mga establishment, may McDonald's, may Chowking, may National Bookstore pa nga. And dito sa tapat niya is the puntahan natin. Ito ay ang Plaza Salcedo. So akyatin natin. So si Rizal lang makikita dito. And I think dito, hindi lang namin napuntahan kagabi, meron ditong dancing fountain. Ayan So we weren't able to witness that last night, but sinabihan kami nung parang guard na meron nga daw, but pagod na kami. Hindi na namin siya napuntahan. Ayan. Kasi may mga bleachers dito where you can sit. Ito may Jollibee pa pala dito guys. Jollibee, merong McDo, at may Chowking. So lakad tayo dito. Well, nagkiprepare na sila. Actually pala it's around 7:48 AM now. So they're just preparing. And then we will have breakfast. May nakita kaming authentic Ilocano dish breakfast area dito. Kung saan kami kumain ng kahapon ng empanada, kagabi ng empanada, doon, rice meal naman yung mga binibenta nila. At hindi basta-basta rice meal, as in talagang Ilocano dish. May nakita akong bagnet. So mamaya pupunta tayo doon, kakain tayo. Antayin ko lang sila, nagpe-prep lang sila. Yan ang kagandahan pag yung hotel mo, nasa nasa city center lang. And mura lang namin siya nakuha. Napakita ko nga kahapon. So puntahan lang natin itong tapat, kasi itong tapat, ito ang Ilocos Sur Capital. At ito naman sa gilid ko, bago tayo pumunta doon, ito ang Vigan City Hall. There, Vigan City Hall. Hindi ko lang sino mayor ng Vigan. At hindi ko rin alam kung sino governor ng ngayon, ng Ilocos Sur. Di ba dati si Chavit Singson? I'm not sure now who's the governor. So puntahan natin tong capital city, kaya yung capital ng Ilocos Sur. At meron ako nakikitang statwa dito. Check natin kung sino to. Nakapunta na ako dito nakalimutan ko lang kung sino to. Sobrang tagal na si LP Joquirino. Ayun guys O nga pala, LP Joquirino is born in Ilocos Sur. Ayan, in Vigan, specifically in Vigan. Meron siya nga ditong palang bahay na ginawang museum. Ayan si LP Joquirino. One of our, the former President Quirino. So ayan nga, si President LP Joquirino. Ayan, so he was the president of the Philippines during the time that we're recovering from World War II. So right after Manuel Rojas, siya na yung naging presidente natin. So ito yung Ilocos Sur Capital, kasi nakakakpan I'm not sure lang kung pwede tayo tumawid. Tawid tayo doon para makita natin. Makita ko sa inyo yung kanilang Ilocos Sur Capitol Building. One Ilocos Sur. Yan ang kanilang political slogan here. Tayo. Isan lang natin. So, ito ang kanilang Capitol Building. Very, very old structure in a, color yellow texture. Ilocos Sur Capitol. Pwede kayo pumasok. Ayan, napakarami pa mga old structure building dito. Ito, tingnan nyo. Hindi ko alam kung ano to, pero parang naging na siya. Naging parang commercial area. So we're back here in Plaza Salcedo. Ayan, Plaza Salcedo. Dito naman tayo sa kabilang side maglakad. Commercial area na ngayon. May red ribbon na siya. Merong mail one. So sa taas yawan ko lang. Tahan natin to kasi may nakita ako dito parang historical building din na pwedeng pasukin kasi nakabukas lang siya.
Tahan natin. So this is the Archdiocese of Nueva Segovia. Nueva Segovia is the old name of a vegan city. Pati na nyo, Palacio de Arzobispado Nueva Segovia. So yung Archbishop ng vegan dito nakatira. Ito yung residence and ito yung marker niya, basahin natin. There. So founded in Lalo, Cagayan, 14 August 19, Father Benavides as part of Bishop of the Bull of the Pope Clement VIII through the efforts of Bishop Domingo Salazar in Madrid. Wow. Ito siya guys. So, ito yung loob niyo. Bishop Alfredo Florentin Sosa, priest of Nueva Segovia, first Filipino bishop of Lipa and founder of Missionaries of Palestine, Catechist of the Sacred Heart. Ooh. May museum. But syempre close kasi maaga pa. Ayan. Tapos may reception. Ito na siya. Pwede kayo umakit. Ano kayo meron sa taas? Ito natin akitin later. Itong likod ng bahay, ay ng building IBES. May mga modern structure na still ayan. Ito na siya. So may mga aso guys. Although nakatali, huwag na tayong tumuloy. So tingnan natin kung pwede umakyat. Kung ano makikita sa taas. Alam mo nakalagay na do not enter. So enter tayo. Kasi minsan, close. Painting na to, oh. The Primera Misa, the first Mass. Nice. Kaso close na yung yung taas. Kada sana parang mga function area yung taas niya. Anyway. So, let's now go to Calle Crisologo. Doon naman tayo ngayon pupunta. Nang makita nyo ng umaga. Ang plano ko talaga, guys, totoo lang. Nagdala ako ng rubber shoes. Gusto ko talaga mag-jogging. Yes. Wala yan sa ating mga vlog nung nakaraan. Pero gusto ko mag-jogging talaga sa area na to. Kaso nga lang, andun sa sasakyan, hindi naman na-expect na ang layo pala ng parking ng sasakyan. Kaya hindi na ibaba yung yung rubber shoes. Andun nga yung yung tumbler namin sa kotse. Kaya bumili lang kami ng kagabi, ng bottled water. But anyway, mahaba pa naman tong ating North Loop leg, itong North Loop natin. Nasa second leg pa lang tayo. Kaya we will now go to the famous street here, Calle Crisologo. Dito naman tayo dumaan para maiba naman. Yan, dito tayo dadaan. May daan ba dito? Kasi galing na tayo doon kanina, di ba? Dito naman tayo. Medyo dumadami na yung tao, guys. Kasi medyo pahapon na, ay magtatanghali na, alas 8 na ba? 7:58, 2 minutes before 8. So medyo dumadami na yung tao. Kaya ito na makikita natin dito. But I think, din to you will still... ito yung entrance ng church. Papakita ko to sa kanila later. Sige, pasukan na lang natin yung entrance ng church. Total, pwede naman palang pumasok. Pakita ko lang sa inyo saglit. Pero very subtle lang tayo dahil church to. Baka masita tayo ng mga dito. Church officials. I'll just show you kung gaano ka-massive. This is the church. Is there a mass? Wala namang misa. So yan. Hindi na ako masyado magkasalita, but ito yung church nila. There. Pero may gift giving, guys. May nakita akong mga nasarap. Para mga regalo. Ang laki ng church nila. Ito na yung dulo. I-renovate. Maski sa loob meron mga scaffolding. Ayan o. Akala ni nakasama ko si Neil close. Pero sabihin ko may entrance sa gilid. So, pasok na tayo. Ay, wala na palang ay, likod na pala ng church to. So doon talaga tayo dadaan sa kanina. Kasi likod na to ng church. Parang hindi lahat pinapapasok doon. Oo nga, kino-close yung gate. So, lakad na lang tayo papuntang Calle Crisologo. Tumatawag si Neil. Neil.
Ay, gusto mo puntahan ko ngayon? Sa Carisologo. Hello? O, papunta ako doon ngayon. Nasa church lang ako eh. Meron palang entrance sa gilid ng church. Ito na yung papasok ng Carisologo. So, kung gusto nyo magkalesa dito sa likod ng Plaza Burgos, andyan yung mga kalesa. Kagabi na ganyan tayo, 200 pesos isang ikot. Mga nasa 10 minutes lang yon or less than pa nga. Ito yung entrance ng Plaza Burgos. This is Max. So ito kasi nilaantay ako. Bibili kami ng cheese board. So itong medyo matiwasay ngayon ng Plaza Burgos. Tapos na sila? Hindi pa. Nakita ko yan yung sinasabi kong mga kainan. Kaso kagabi wala siya. Oo. Dalawa pala siya. Yung isa yung empanada. Yung kabila, yung mga kainan nga na parang karinderya. Na alin? Yung ganyan. Teka. Dito ko ba yun natin? Tingnan natin. Habulin natin. Tingnan natin. Ayan, bumili kami nito guys ng matawag dito, chopping board na pwedeng cheese board dahil sa New Year kami mag-wine, ganyan. Yan, kito kayo. Ate, ano pangalan ng store niyo, te? Tessie Souvenir Shop. Tessie Souvenir Shop. Tessie Souvenir Shop. Sa tabi lang siya ng Starbucks. Oh. Magkano yung original price mo nito? 350 po. 350 lang ito guys. So pagka kailangan nyo ng matawag dito, chopping board. Opo. Anil, pili ka. Anong gusto mo? Ito na lang. 300. May plastic ka dyan, Ikaw ba si Tessie? Tessie ba? Hindi po. Hindi ba ikaw yun? Lula na. Lola mo. Alam ko ikaw eh. Magkano yung nyo, chicharon bagnet? 200. 200? Ilang grams yun? Ilang grams yun, ate? 1 kilo? 300 lang. 300 grams? Ay, sige. Thank you. Ate, Sophia. So dito kami bumili guys ng cheese board. Tessie Souvenir Shop. Ayan. Sa tabi lang siya ng Starbucks, corner Calle Crisologo and Calle Salcedo. So nabili namin siya for 350. Tapos may mga tinda rin silang chichacorn for 100. Ayan. Meron silang mas malaki na ito 3 for 100. Plain lang to, plain lang. Ito malaki. Ilang grams to? 300 grams. 300 grams. May cheese, may barbecue, may garlic. Ano yung plain lang? Garlic lang. Garlic yung original. Sige nga tayo, bibili ako. Yung garlic lang. Yan, ito pa mabibili natin dito. Yan yung mga tinda dito. Ito bibilin ko lang pang kain-kain lang habang nasa biyahe kami. Ito guys, parang gusto kong bumili. Asukal to eh. Tapos pwede mo ilagay sa kape. Ate, tama ba ako? Asukal to? Balikot siya po dyan. Anong tawag dito? Sugarcane candy. Candy. Pero pag kinagat po to sebo. Pero Talaga? lasang muscovado po. Sugarcane candy po. Muscovado, lasa yung niya. tubo po, Pwede siyang ilagay sa kape, gano'n? Pwede po. Pwedeng ihalo, para siya pang... Magkano yung ganito? Pwedeng isabay sa kape or ihalo sa Hmm. 3 for 100 lang po. Ito, 3 for 100. Bibili ako nito. 3 for 100. Pwede Gcash to Wala akong cash eh. Sige. Pwede silang Gcash. So, bili tayo. Tatlo daw. 3 for 100. Kasi baka luma na to. Hindi naman siguro, no? Sir, garlic lang din yung barbecue. Medyo matamis lang ng konti. Ang alin? Ang barbecue. Wala ka ng garlic. Ang garlic. Baka meron. Ayoko na. Ay, hulog. Tapos meron silang mga wallet, 3 for 100. Ito yung mga mas classic, 50 each. Meron pa silang pang massage. May ukulele. Ayun, tirador. Sir, meron ka, sorry. Ayan, sige, kunin ko na yan. Saka ito. Ito 3 for 100. Bali, is the 200 ang babayaran ko.
We got the goods. Ayan na. So, patuloy nating lakarin itong Calle Crisologo. Although, maikli na lang to. Saka nalakad na naman natin ito kagabi. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung view ng umaga. Anyway, nag-prepare pa naman sila for breakfast. Kaya, tayo muna ay maglakad-lakad dito. Na-excite ako mag-breakfast guys kasi mamaya pag napakita ko sa inyo yung breakfast area dito sa may Plaza Burgos lang. Sobrang appetizing niya. So, yan o. La Casa Blanca Hotel. So, pa yung mga old building. Tatayo lang kayo dito, mamo. Ayan. So, marami pa dito. So, yung mga tao, kanya-kanyang kuha na lang. Kanya-kanyang lugar ng kuha nila. Ito medyo modern na, pero luma pa din yung kanyang look. I think that's gonna be the end. Yung may Casa Pichay, kung nababasa nyo yan, hindi na yan dyan mga old house. So, balik na tayo. So, sasama ko pa rin kayo para malakarin natin hanggang doon sa hotel. Yan. Para makita nyo yung buong Calle Crisologo. Actually, hindi lang man Calle Crisologo yung maraming old house sa Cobbled Street. Kahit yung mga yung mga sanga-sanga niya, meron din yan. Tulad nito, na street ba to? Calle Mabini. Although hindi ganun kahaba, pero Cobbled Street din yan siya. So, kanya-kanyang diskarte na lang yung mga kumukuha ng picture. Kasi, alam naman tumigil ka para sa picture, di ba? So, didiskartehan mo na lang kung kukuha ka din. At syempre, bilang tayo nag-vlog, kailangan mag-ingat dahil may mga nagkakalesa once in a while. Kaya, baka tayo masagasaan at masipa ng kabayo. Diretso lang tayo. I think itong Irene's Empanada, isa to sa mga sikat na empanada dito sa Vigan. At one of the oldest o pinakamasarap, hindi ko alam. Pero parang lang din naman ang nakainan namin kagabi na empanada. And then right here, merong Starbucks sa may Calle Salcedo. Nice, ang ganda. Oh, teka lang. Tabi tayo. Pero mamaya tayo magkape. And dito may kabsat, may e-bike dito. Ito hindi ko lang kung mga kainan yan or mga bahay. Ito mga ikakaramihan ng mga establishment dito. Siyempre, naging souvenir shop na or restaurant. Siyempre, they have to cash in dun sa kanilang property. At karamihan, dahil alas 8 pa lang, 8:23 na pala, close pa yung mga establishment. So, this is Cordillera Inn. So, akala ko dyan kami mag-i-stay kasi dito yung branch ng Cordillera Inn ng hotel namin na nandito sa Calle Crisologo. But yung amin nandun lang sa may plaza. Kaya malapit lang din naman. 5 minutes walk na lang din halos yan. Ito yung Rolanda Hand Loom Weaving. Yan, pwede kayo dyan bumili ng mga hand weave. Marami itong mga inabel, mga ganyan. So, lakad pa tayo. So, meron din mga ganito, mga ongoing construction. Siguro, i-renovate or para mas ma-protect nila, ginagawa nila, inaayos nila. Uy, grabe oh. Meron pang Purinaria dito. La Fenaria El Bucaran. May Purinaria sa loob ng Calle Crisologo. Why not? Diba? It shows that this is a living street. Ito, hanggang third floor na. Oh, hotel kaya ito. Ayun. Meron sila dito tinubong. Bagnet. Yes po, bagnet po. 550 per kilo. 550? Oh, masarap. Kuya, ilang days yan? 3 days po pag dinay-ref po. 3 days. Pag naka-ref, Opo, pwede siyang assorted lahat na po. Pag naka-ref, sir, month po. parang gusto kong bumili ah. Ikot-ikot muna tayo. Ayan. So, 550 yung bagnet dito. Mas mura dito ah. Ba't dun sa 650?
Pinubuhan yata ako nila na. Joke lang ako yan na. Napanood mo to. So ito, medyo lumang bahay na rin to. So ayan, so mahaba-haba pa pala ang lalakarin natin. Yan, meron pa dito yung souvenir shop. Ayan, sunod-sunod talaga siya, Bricktown. So lahat talaga naging souvenir shop or cafe or restaurant. Ito nga mang inasal eh. May mang inasal dito. Ayan eh. Ito, GTC Supermart, Compania de Javier. Wow, astig no? Ay, doon kami kumain kahapon. Doon banda. Yung kanina natin kagabi. At pala, yung Cantina Mercante. Yung doon, no? Kita nyo ba? Yung bahay na yan, no? So, diretso na lang natin to. Ito yung mga inasal. Parang bukas na sila, aga-aga, no? Kasi maraming kumakain, eh. Ito medyo matiwasay na. Ito, coffee shop. Cafe Iloco. Amian. Another set of antique shops and souvenir shops. Lucy's Antique Shops. And then here, ito na yung bungad, yung Max's Restaurant. Diyan tayo nag-start kanina. And pabalik na tayo ng hotel. Check natin kung tapos na sila para makapag-breakfast na tayo. At makaalis na. Dala alis na tayo ng I think around 9. So breakfast muna tayo before we check out ng 9. So ayan. Itong Cafe Leona, one of the OG din yan and one of the famous restaurant here. Simply because nandito siya sa Leona Florentino House. So si Leona Florentino House ay poet and Isabella de los Reyes, kung sounds familiar, mga author sila, mga poet niya. Ito si Leona Florentino. Yan yung statue niya. Yan, playwright and Ilocana poet. Right? So, this is it. Meron pa dun mga pwedeng lakaran, pero we're gonna go back to the hotel at para ma-check natin yung breakfast. Ayan guys, nasa hotel na ako. I think that I'm gonna end the vlog here. Yung leg na to ng vlog. And we're gonna continue the vlog later on for another leg. This time we're gonna go to Lawag and Pagudpud. So thank you guys and thank you for watching.